Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Redeemer na napalabas noong 2014. Ito ay patungkol sa isang lalaki na kung titignan mo ay parang ordinaryo lang pero sa katunayan pala ay isa siyang napaka-bayulenting mamamatay tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin si Pardo na isang relihiyosong tao na madalas na nagpupunta sa simbahan. At sa isang partikular na araw nga ay nagpunta siya sa simbahan nang makita niya ang isang lalaki na tila may tinatago sa isa sa mga flower pots doon. Nagsuspete nga siya sa lalaking ito kaya naisip niyang sundan na muna kung saan ito magpupunta. Hanggang sa makita niya na tinambangan ito ng 4 na kalalakihan at inatake nila ang lalaking ito. Naiisip ng 4 na ito na may tinatago itong isang bag na naglalaman ng maraming pera. Tinanong nila ng paulit-ulit ito at nagawa pa nilang ilubog ang mukha niya sa tubig dagat para lang magsalita ito. Muntikan pa nga nilang mapatay ito pero kahit anong gawin nila ay sinasabi lang ng lalaking ito na wala siyang alam sa bag na tinutukoy nila. Iniwan na nga lang nila ang lalaking yun doon nang maisip nila na wala silang mapapala sa kanya. Dito nga ay nalaman natin na siya pala si Agustin at isa lang siyang ordinaryong lalaki. Nilapitan siya ni Pardo para tulungan siya. Nakiusap nga siya kay Pardo na samahan siya nito papunta sa bahay ng kaibigan niyang si Antonia. Nang makarating na sila doon ay pinagbuksan na sila ng pinto nito at inanyayahan silang dalawa na pumasok sa loob. Nasabihan ni Antonia ang anak niya na magpunta na muna siya sa bahay ng tita niya dahil nga sa napakalubha ng tama ni Agustin. Kasalukuyang may sakit ang anak niya at kinakailangan na sumailalim sa surgery pero wala siyang magagawa kundi papuntahin ito doon para masiguro niya ang kaligtasan ng anak niya. Ayaw niyang makita ito ng mga taong naghahanap kay Agustin dahil baka idamay nila ang anak niya. Habang si Pardo ay nasa simbahan at nagdarasal ay na-curious siya patungkol sa request ni Agustin. Nasabi ni Agustin na nais niya na tantanan na siya ng mga taong nanggugulo sa kanya para magawa na niyang makapamuhay ng normal. At bago nga siya umalis doon ay pinag-isipan niya muna ito panandalian. Nang makauwi na siya sa kanila ay nagsagawa na siya ng ritual niya na kung saan maglalaro siya ng Russian roulette. Nilagyan niya ng isang bala ang revolver at pinaikot ito sabay tinutok sa ulo niya ang baril. Kinalabot na niya ang gatilyo at hindi ito pumutok. Ginagawa niya ito para malaman niya kung binibigyan pa ba siya ng pagkakataon para makabawi sa mga kasalanang nagawa niya at yun ay sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga masasamang bagay sa paligid niya. Pero kung sakaling mamatay siya dahil doon nangangahulugan lang ito na tapos na ang misyon niya sa Earth. Kilala siya sa tawag na Redeemer dahil sa ginagawa niyang yun. Nagpunta si Pardo sa harbor pagkatanghali at agad niyang hinamon ang 4 na ng bugbog kay Agustin. Naroon nga din si Agustin at takot na nagtatago habang pinapanood niya si Pardo. Tinimulan na nga ni Pardo na labanan silang 4 at walang kahirap-hirap nga niyang nahiwa ang leeg ng isa gamit ang isang maliit na kutsilyo. Ang isa naman ay naduraj ang ulo ng aksidenteng matamba ito papunta sa umaandar pang propeller ng isang bangka. At matapos nga niyang matalo silang 4 ay kinuha niya ang ilang mga gamit nila at dinala ito sa simbahan. Habang naglalakad siya papunta sa bahay ni Antonia ay napansin niya na maraming armadong lalaki ang nasa labas ng mga kalsada. Pero hindi nga nila pinapansin si Pardo dahilan para maisip niya na hindi siya ang hinahanap nila. Nang makarating siya sa bahay nila Antonia, ay nakiusap ulit si Agustin kay Pardo na paalisan niya ang mga gunman sa kanya. Dahil ang may-ari pala ng bag na hinahanap nila ay boss ng isang dealer. At natapon na daw niya ang bag na yun ilang araw na ang nakakalipas. Importante ito para sa kanila dahil naglalaman ng pera ang bag na yon. Nais nga ni Pardo na tulungan si Agustin pero nararapat lang na mabalik ang pera sa totoong may-ari nito. At sumang-ayon naman si Agustin sa sinabi niya. At para makaiwas sa posibleng mangyaring gulo ay dinala ni Pardo sila Antonia at Agustin sa isang deserted beach at pinatago sila sa loob ng isang kuweba. Matapos nun ay pinuntahan na ni Pardo ang grupo ng mga dealers. Nasabi niya sa kanila na sasabihin niya kung nasaan ang bag na hinahanap nila pero meron itong kapalit. Yun ay kailangan nilang mangako na sa oras na makuha nila ang bag ay aalis na sila sa lugar na ito. Ang leader nga nilang si Pydra ay hindi naniwala kay Pardo at naisip na nagsisinungaling lang siya. Nasabi niya na kailangan muna niyang makita kung totoo ba talaga ang sinasabi niya. Habang nakatutok nga sa kanya ang mga baril nila ay nasabi ni Pardo na ang bag na hinahanap nila ay nakatago sa loob ng simbahan. Kaagad nang nagpunta sila Pydra sa simbahan kasama ang iba niyang mga tauhan. Pero kahit sang sulok ng simbahan ay hindi nila makita kung saan nakatago ang bag na yon. Dahil doon ay nagalit si Pydra at tinawagan niya ang mga tauhan niya na nagbabantay kay Pardo.
Nasabihan niya sila na patayin nila si Pardo dahil nagsinungaling ito sa kanila. At matapos nga nun ay nagawa na ni Pardo na manlaban sa kanila at isa-isa niyang binugbog ang lahat ng nakabantay sa kanya. Mag-isa niyang nilabanan silang lahat at nagawa niyang mapatay silang lahat. Ilang saglit lang matapos nun ay bumalik na si Piedrao at hindi nga siya makapaniwala na lahat ng tauhan niya ay napatay ni Pardo. Agad siyang nagpunta sa boss niyang si Steve para sabihin ang mga nangyari. Dito natin nalaman na si Steve pala ang may-ari ng bag na yon. Matapos niyang mapatay ang mga tauhan ni Piedrao ay nagpunta na siya sa kuweba at naabutan niya sila Agustin at Antonia na binibilang ang pera na nasa bag. Nagulat nga siya nung una pero bandang huli ay naisip na niya na binigay ni Agustin ang bag ng pera kay Antonia para makapamuhay na siya at ang anak niya ng maayos. Pero naisip pa nga din ni Pardo na kunin ang bag ng pera kahit na nagmamakaawa si Antonia na ibalik niya ang pera sa kanya. Pero hindi na niya ito pinansin pa. Dahil buo na ang desisyon niya na ibalik sa totoong may-ari ang perang ito. Sa kalagitnaan nga ng biyahe niya ay hindi siya makapagdesisyon kung anong sunod niyang dapat na gawin. Naalala niya bigla ang nakaraan niya nung kasama pa niya ang kanyang asawa at mga anak. Naisip niyang huminto muna para makapag-isip-isip. At sa bandang huli nga ay napagpasyahan niyang bumalik sa kuweba at binigay kila Antonia at Agustin ang pera. Nilero nga ulit niya ang Russian roulette dahil ito ay ang kanyang ritual. Sa pagkakataon na ito ay wala pa ring bala sa baril dahilan para hindi siya mamatay. Sa sumunod na eksena nga ay naisip ni Pardo na silipin kung ano ang ginagawa ng mga dealer sa mga pagkakataon na ito. Pinagmasdan nga niyang mabuti ang mga kilos nila hanggang sa isang araw ay naisip niyang sundan ang isang kotse na papunta sa factory nila. Pinanood niya sila sa ginagawa nila mula sa malayo. Nang umalis na ang kotseng sinusundan niya ay umalis na din siya para bantutan ito. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nahulog na pala siya sa trap nila. May ilan sa kanila ang alam na ang ginagawa niya, pinaulan siya ng bala habang dumadaan siya sa isang kalsada. At dito nga ay nakipaglaban siya sa mga gang members. At ang kalaban nga niya ngayon ay lubhang napakalakas kaya hindi ito naging madali para sa kanya. Pero sa bandang huli ay nagawa naman na niyang matalo ito nang masipa niya ang likod ng ulo ng lalaking ito. Pumalik na nga ulit siya sa kuweba para matulog na. At naisip ni Antonia na lapitan siya para makipag-usap sa kanya. Nang hawakan nga ni Antonia ang likod niya ay kaagad niyang naalala ang haplos ng kamay ng asawa niya. Dati nga ay nakidnap si Pardo at ang buntis niyang asawa. At sa mga oras na yun ay may isang lalaking nagngangalang Alacren na mas kilala din sa tawag nilang Scorpio ang nang torture sa asawa niya. Dahilan para mapasigaw siya sa sobrang sakit. Iniwangan ng lalaking ito ang asawa niya sa harapan niya. At nasabihan nga ni Alacren si Pardo na pwede niyang patayin na ang asawa niya o di kaya ay torturein ito hanggang sa mamatay ito. Wala nga siyang magawa na kahit ano dahil nakatali ang mga kamay at paa niya. At binigyan nga lang siya ng isang baril at pinatutok ito sa asawa niya. Wala na nga siyang iba pang mapagpipiliin kundi ang patayin ang asawa niya para hindi na ito mahirapan pa ng husto. Sa kasalukuyan nga ay nakasakay na ulit si Pardo sa sasakyan niya at balak niyang magpunta sa headquarters ng mga dealer. Habang si Agustin naman ay sinusubukan na puntahan ang bangka niya, na nakaangkla malapit sa entrance ng harbor. Nagawa na niyang mapuntahan ito at naisip na gamitin ito para makatakas na sila sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Nang makasakay na siya sa bangka niya ay nakita natin na ang mga tao na nagtratrabaho kay Alacren ay naghihintay pala sa kanya. Bumalik na nga lang siya sa kuweba pero nalaman niya na naroon na pala si Alacren at naghihintay sa kanya na bumalik sa kuweba. Sa kabilang banda ay naghanda na ng sarili si Pardo para magsagawa ng isang assault sa pasilidad ng mga dealer. Matapos niyang mapatay ang mga bantay sa entrance ay pinasok na niya ang gusali. Isa-isa niyang pinatumba ang mga naroon hanggang sa makapasok siya sa isang silid na kung saan merong isang security officer. Nilabanan niya ito ng mano-mano hanggang sa magawa na niyang matalo ito nang bigyan niya ito ng sunod-sunod na mga malalakas na suntok. Matapos nun ay nagpatuloy na siya para hanapin ang opisina ng boss nila. Napakagulungan ng lugar na yon at ang mga basyo ng bala ay nagkalat sa sahig. Naglakad siya papunta sa isang upuan kung saan nakaupo doon ang boss. Naisip niya na parang may mali dahil nakaupo lang ito doon at hindi gumagalaw. Pero bago pa nga niya makita ang mukha nito ay nagawa na ni Alacren na hampasin ang likod ng ulo niya ng napakalakas. Matapos nun ay dinala na nila si Pardo nang mawala na siya ng malay. Nagkaroon ng flashback kung saan nakita niya ang anino ni Alacren na siyang pinakamortal niyang kaaway dati. Si Pardo nga ay may trabaho dati na taliwas sa batas at yun ay ang pagiging isang hitman. At sa mga puntong yun ay trabaho niyang patayin si Alacren sa bahay nila. Pero hindi nga inakala ni Pardo na malakas ito at hindi naging madali para sa kanya na patayin siya.
At habang naglalaban nga sila ay biglang lumabas ang anak ni Alacran at sakto naman na pinutok na ni Pardo ang baril dahilan para ang bata ang matamaan. Nagalit nga ng husto si Alacran nang makita niyang namatay ang kaisa-isa niyang anak na pinakamamahal niya. Nang magkamalay na nga siya ay nasa harapan sila ng simbahan at narinig niya na nagpaputok ng baril si Alacran. Nakita nga niya sila Antonia at Agustin doon na nakaupo at takot na silang dalawa. Pinigyan ni Alacran si Agustin ng baril at sinabihan siya na barilin niya ang sarili niya. Napasigaw na nga lang sa takot si Antonia dahilan para maisip ni Alacran na barilin ang binti niya. Nang hindi nakatingin si Alacran ay naisip ni Agustin na barilin siya gamit ang baril na binigay sa kanya. Pero nahuli siya nito at kaagad niyang binaril ang ulo ni Agustin. Matapos nun, ay inutusan niya si Antonia na kunin ang baril na binigay niya kay Agustin. Tinabihan niya si Antonia na patayin niya ang sarili niya dahil kung hindi ay siya na ang papatay sa kanya. Ginawa naman ni Antonia ang pinag-uutos ni Alacran kahit na takot na siya dahil ayaw pa niyang mamatay. Tinutok na nga niya ang baril sa ulo niya at naalala naman ni Pardo ang asawa niya dahil sa mga nangyayaring ito. Bigla nga niyang tinutok kay Alacran ang baril na hawak niya at sa pagkakataon na ito ay nagawa ni Pardo na masipa ang baril na hawak ni Alacran at nabitawan na niya ito. Naglaban nga silang dalawa ni Alacran ng mano-mano sa harap ng simbahan at silang dalawa ay tila pantay lang ang lakas. Nagpalitan na sila ng mga suntok at sipa. At matapos nga ang ilang saglit ay nagtagumpay na si Pardo na matalo si Alacran. Pero bagaman ganun ay buhay pa rin si Alacran. Naisip niyang wag itong patayin at sinabihan na magbago siya tulad niya na nilalabanan ng mga masasama. Para kung sakali man na mamatay na siya ay magkakaroon siya ng chance na makita ang anak niya sa langit. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.